Uri ng balita. Ano yung iba't ibang uri ng balita? Magtaas na ka ng kamay kung gusto mong sumagot. Okay, dito naman. Sige, ikaw. Para hindi ka pa nakasagot noong una. Sige, ikaw kayo. Balitang panlukal. Ano pa? Okay, ikaw. Balitang panlukal. Balitang panaigdig. Balitang pambansa. Ano ba yun? Balitang pagpolitika. Sige, ano pa? Balitang buwan sa talumpati. Maliban sa uri ng balita, ano pa yung isa? Yung tinalakay ko, yung huling paksa. Okay, ikaw. Ano ba? Yung huling tinalakay, meron itong walo. Ano yun? Teka na. Sige, call a friend. Sige. Teka lang. Magsasalita. Ano ka na gawin? Kinig. Sige. Paghiharap sa klase, lakasan ng boses. Pamayagan sa Pilipinas noong panahon niya Okay, ano-ano ang mga pahayagan sa Pilipinas kung palalabang ng Espanyol? Okay, ibang naman na naman. Okay, ikaw. Sige, ano sa klase? Successos Felices. Ano ba? Iba naman, sige, ikaw. Albeso al Publico. Ano pa? Iba naman, ikaw. Okay, sige. Tama na. Sige na. Sige, malakbigyan ng wow clap ang sarili dahil siyak na nakinig kayo noong nalakayan natin noong unang linggo. Sige, alam mo kung anong wow clap. Sige, 1, 2, 3, 1, 2, 3, wow, wow, wow. Okay, 3, 2, 1, go! Wow, wow, wow! Okay, ito naman. Okay, makinig na. Tapos na tayo sa balita. At ngayon naman, ay dadako na naman tayo sa panibagong paksa ngayong hapong ito. Pero bago ang lahat, ay magkakaroon muna tayo ng activity na i-show ko at sagutin mo. So ganito, kailangan ko mamaya. Sige, ito naman ang magiging layunin natin sa hapong ito. Sige, para sa unang layunin, basahin nyo lahat na sabay-sabay. Sa pangalawa, dito lang na group. At sa pangatlo, dito na group. Okay, naintindihan? Sige, 3, 2, 1, go! Susuri ang elemento ng comic brochure na ipapahayag ang pananaw tungkol sa estereotipo at nakabuo ng sayang batay sa larawan. Okay, batay sa ating activity at sa ating mga layunin. Ano kaya ang ating tatalakayin sa hapong ito? Okay, ibang kamay naman. Ulit-ulit na yung iba. Napaka-smart naman. Mag-examine na yung mall. Okay, iba naman. Sige, ikaw. Parang hindi pa kita nakakita or narinig sa pagod. Comics! Okay, pwede. Pero ano yun? Tekstong visual ang ating tatalakayin sa hapong ito. Pero sige, bago ang lahat, okay, maupo muna kayo ng maayos. Harap dito sa akin. Kung hindi yan gamit para sa Pilipino, ay itago iyan. Okay, sige. Again, ang ating tatalakayin sa hapong ito ay ang tekstong visual. Pero ano nga ba ang tekstong visual? Sige, ano ang tekstong visual or visual text? Okay, visual text in English. Any idea about tekstong visual? Si copy ng mga Pilipino. Sige, ano ang tekstong visual? Okay, nakakadali lang ito intindihin. Tekstong visual or visual text. Ano ang ibig sabihin nito? Sige, any idea? Wala. Magtatawag ako. Sige, any idea? Sige, any volunteer? Sige, ikaw. Sige na lang. Kahit na ulit-ulit para hindi na lang magtawa. Okay, makinig ka lang. Ano nga? Okay, makinig. Parang comic. Okay. Sige, tama si Julie. Okay, may ilalagdag si Rizia. Okay.
ng mga larawan na ang teksto nito ay hindi gaano karami. Tama silang dalawa dahil yun ay isa sa mga elemento ng tekstong visual. Ngunit sa ang tekstong visual ay ang malawak na isang malawak na gumagamit ng mga grafiko, disenyo o mga larawan upang maghatid ng impormasyon. Yun ang tekstong visual. At ang comic brochure ay isa lamang ito sa halimbawa ng tekstong visual. Kapag sinabi natin comic brochure sa madaling salita, ito ay ang pinagsamang comic at brochure. So alam ko na siguro lahat na sa inyo ay nakakita o nakabasa na ng comic. Ganito ang comic. Sino sa inyo nakagawa na ng comic? Nakagawa na, okay, marami na rin sa inyo. Sino naman sa inyo nakabasa na ng comic? Okay, marami na rin. Sige, may tanong ako. Sige, balikan natin yung panahon na kayo ay nagbabasa ng comic. Ano ang laman ng comic na inyong binabasa? Ibang kamay naman. Ibang kamay. Kaya natin. Parang ikulang sa lagi si John Ray at si Reed. Sige, another. Sige, makinig. Kay Chris Cooler. Ano ang laman o ano ang nakita mo o naobserbahan mo sa comic na iyong nabasa? Noon nag-aaral sila. Sige. Very entertaining. Entertaining. Yun din ay isa sa elemento ng comic. Sige, may nadagdag si... Ano ba pangalan mo? Sam. Sige, makinig kayo, Sam. Sige, pero si Kapi kung mag-Filipino. Kung hindi kaya, okay. Pero kung si Kapi. Okay. One. Sige, ayon kay Christopher at kay Sam, ang comic ay nagbibigay ng aliw. At totoo din naman yun, di ba? Dahil na dito. Halimbawa, di ba, makikita natin sa dalawang ito na masasabi natin na atin itong tinitingnan ay ito ay magbibigay ng aliw sa atin. Dahil ito kami ito sa mga larawan. Tingnan nyo, tumingin naman kaya mga larawan. Kaya nakakatawa. Sige, makinig muna kayong lahat. Parang bakit ang ingay ng side dito? Sige, makinig. Sige, ang comic ay gumagamit ng mga informal na salita. O kaya yung mga malikhaing salita. Dahil isa sa layunin nito ay ang magbigay aliw sa mga mambabasa. At ito rin ay gumagamit ng mga larawan at sa pamamagitan ng mga logo ay pinapahayag ang mga dialogo ng mga karakter. Diba? Ito yung kapag sinabi natin logo ay ito yung mga logo. Dito sa pamamagitan nito ay ito ay pinapahayag ng mga karakter ang kanilang mga sinasabi. Okay, doon lamang tandaan na ang comic ay gumagamit ng informal na salita at ang layunin nito ay magbigay aliw sa mga mambabasa, lalong-lalo na sa mga bata na tulad ninyo. Sige, sino dito ang gustong magbasa ng comic? Gusto nyo bang magbasa ng comic? Sige, magbasa ng comic. Sige, ngayon naman ay bumako tayo sa brochure. Okay, familiar na ba kayo sa brochure? Nakagawa na ba kayo ng brochure? Okay, nakatanggap na ba kayo ng brochure? Okay, ang brochure ay madalas ginagamit ng mga health practitioners upang maghatid sa mga mamamayan ang mga informasyon o kaya yung mga datos sa pamamagitan ng brochure ay napagalaman
Sige, isang mga halimbawa ng brochure ay ang ganito. Ginagamit ito sa mga institusyon upang ipaalam sa mga estudyante kung ano ang dapat nilang gawin upang sila ay makapasok sa institusyon na yun. Sige, dito sa Silvio lang, bago kayo nakapasok dito, ano yung una yung ginawa? Nagkaroon di ba kayo ng entrance exam? O, di ba? Binabigyan nyo kayo ng brochure. Pero nanganagap na kayo ng brochure sa ibang institusyon. Sige. Sige, tandaan. Okay, tingnan ninyo ang ating mga halimbawa na comic at ang brochure. Tandaan, okay, maginig muna kayong lahat. Tandaan ninyo na ang comic ay iba at ang brochure ay iba rin. Sige. Sige, di ba ang comic? Tingnan ang comic. Ang comic ay nagkukwento. Habang ang brochure ay nagbibigay ng impormasyon. Gumagamit ng formal na mga salita ang brochure. Habang ang comic ay gumagamit ng informal na salita dahil lang layunin nito ay ang mabigay aliw sa mga mambabasa. Sige, upang ipagpatuloy ang elemento ng comic, ay ibang verso naman ang magpapaliwanag sa inyo. Wonderful, wonderful! I repeat. So ngayon ay babahagi ko sa inyo kung ano nga ba ang mga elemento ng comic brochure. Alam ko, nagtataka kayo no, dahil wala ito sa libro ninyo. Nakaroon kayo ng ideya kung ano nga ba ang mga elemento ng comic book brochure upang makatulong sa inyo sa paggawa ng isang comic book brochure. Sige, una, disenyo. Kapag pa naririnig ninyo ang salitang disenyo, ano ba yung naiisip ninyo? Ano yung ideya na pumapasok sa isipan ninyo? Ibang kamay. Sige, disenyo or design. Ano ba pumapasok sa isipan ninyo? Sige, pinipili. Okay, magaling. Sino pa? Ibang kamay, comic, design. Sige, pinipili. Mahal ka bang tumayo? Wow. Okay. Maraming salamat. Wonderful, wonderful. So kapag sinabi natin disenyo, ito ang kabuuang disenyo ng isang comic book brochure. Kumbaga dito sa disenyo pa lamang ay pinagpaplanuhan na ng mabuti kung ano nga ba ang ilalagay ninyo sa unang bahagi, kung ano o ilang larawan ba ang ilalagay ninyo, kung anong mga sukat ba ang gagamitin ninyo o kung anong kulay ba ang gagamitin ninyo sa gagawin comic book brochure. Wonderful, wonderful! Sige, makinig kayo ng mabuti dahil pagkatapos ng aming talakayan ay magkakaroon tayo ng isang pasulit. So, makinig! Sige, makinig. So, kapag sinabi naman natin tipo, ano to? Sige. Ibang kamay, sige. Sige, pinipili. Pwede? Sige. Okay, magaling. Kapag sinabi natin tipo, ito ay fun. So, dito, sa paggawa ng isang comic brochure, ay kailangan mong isaalang-alang ang tamang tipo sapagkat sa pamamagitan nito ay maaaring madaling maintindihan ng mga mambabasa ang inyong sinulat. So, ano nga ulit ang dalawang uri ng elemento ng comic book brochure? Okay, ang pangatlo ay sukat. Sige, ano nga ba ang sukat? Maaaring niyo bang basahin lahat? Sukat ng papel na paglalapatan ng comic book. Sukat ng kwadro. Sukat ng larawang ilalagay. At sukat ng mga letra. So, base sa inyong binasa, ano yung naintindihan ninyo? Boys at the back, makinig. Sige, ano yung naintindihan ninyo? Ibang kamay dito.
base sa iyong binasa, ano yung naintindihan mo? Waterfalls, waterfalls? Oh, sige Ginoong. Kahit maliit lang, or maikling pagpapaliwanag lamang. Measure. Sige ba? Umupo. Sige, Ginoo. Maaari ka bang tumayo? Okay, maraming salamat. Sige, Ginoong. Umalis ka. Okay, maraming salamat. Bigyan ninyo ng 2 bagsak ang inyong kamutan kay Ayan, 2 bagsak. Okay, maraming salamat. Waterfalls, waterfalls. So kapag sinabi natin sukat, ay mahalaga ito sa paggawa ng isang comic book brochure. Sapagkat sa pamamagitan nito ay mas nagiging organisado ang ginawang comic book brochure. Dahil sa pamamagitan nito ay dito ay lalagay mo kung ang tamang sukat ng iyong gagawing comic book brochure, ang tamang espasyo ng bawat gilid, ang sukat ng mga larawan na ilalagay sa comic book brochure. So mahalaga ito sapagkat magiging organisado ang inyong ginawang comic book brochure. So ngayon ay dumako na tayo sa tupi. Sige, sa tupi. So piliin kung ilang tupi ang angkop sa comic book brochure. So bakit nga ba mahalaga ang tamang pagtupi sa isang comic book brochure? Sige, Miss Trisha. Para malaman natin kung ang mga impormasyon na kailangan ibahagi ay Okay, magaling. Bigyan natin siya ng 2 bagsak. Again, 2 bagsak. So, tama siya. Dapat sa isang comic book brochure ay kailangan ang tamang tupi. So, kinakailangan ng tamang tupi sapagkat kung hindi tama ang iyong pagkakatupi ay maaaring maepektuhan ang mensahe ng iyong ginawang comic book brochure. Kung baka hindi na ito ganon ka-organisado sapagkat naapektuhan ang mga mensahe o maaaring matupi ang gitna ng mga larawan. So, hindi na siya comic brochure, para na lang siyang notebook na pinupila. Di ba? Tama? So, ano nga ulit ang 4 na elemento ng comic book brochure? Sige, ang panghuli ay ang kulay. So, bakit nga ba mahalaga ang kulay sa isang comic book brochure? Sige, ibang kamay. Waterfalls, waterfalls. Sige, binibini. Bakit nga ba? Sige, ibang kamay. Hoy. Sige, bakit? Sige, sige, Noong. Ginoong. Ibalik ka bang tumayo dito? Eyeglasses. So, bakit nga ba mahalaga ang kulay sa paggawa ng isang comic book? Bakit mahalaga ang kulay sa paggawa ng isang comic book? Waterfalls, waterfalls. Magaling kayo sapagkat ang iyong kaklase ay nagsasalita. Sige, call ang friend. Sige, pinuli tayo. Okay, magaling. So, importante ang kulay sa isang comic book brochure sapagkat ito ang nagbibigay na kaakit-akit sa isang comic
comic book brochure. Kumbaga, ito sa pamamagitan ng kulay ay nakukuha ang atensyon ng mga mambabasa na basahin ito, pero tandaan na sa pagpili ng mga kombinasyon ng mga kulay ay maaari ring hindi kayo pipili ng basta-basta sapagkat may mga kulay na masakit sa mata. Masakit sa mata. Masakit. Tama. So, waterfalls, waterfalls. So, ano maulit ang limang elemento ng comic book brochure? Disenyo, tipo, sukat, tubig, at malay. So, ngayon, sino ang makapagbibigay kung bakit nga ba mahalaga ang mga ito sa paggawa ng isang comic book brochure? Sige. Bakit mahalaga ang mga elemento ito? Sige, ito. Okay, magaling bigyan natin siya ng wow clap na itinuro ni Ma'am Irish. Wow, wow, wow! Ngayon ay nagpapatuloy. Waterfalls, waterfalls. So ngayon ay pagpapatuloy ni Ma'am Bea ang talakayan. Okay, lumako tayo ngayon sa paksa tungkol sa ano to? Stereotipo. Ano to sa English? Ano? Alam niyo yung kahulugan niya? Hindi yan. Sige, may nakakaalam ng kahulugan ng stereotipo. Sige. Makinig sa inyong klase dahil siya ay magsasalita. Sige. Mahusay ang kanyang kasagutan. Sandali. Ang sabi niya, ito daw ang pag-label ng tao sa isang tao. Sige, may ibang ideya. Mahusay. Sige, pakinggan natin. Sige, pakinggan natin. Makinig. Gusto mo sumagot? O, makinig muna sa iyong kaklase. Sige, mahusay. Mahusay ang kanyang kasagutan. Nakinig ba? Ano yung sabi niya? Sige, tumayo. Ano yung sagot ng inyong kaklase tungkol sa paksang estereotipo? Gusto niyo rin sumagot? Sige. Hindi ko. Naririnig niyo? Yeah. Makinig. Pakilakasan ang boses. Ha? Ano yung sabi niya? Nagbigay siya ng
Ma'am, pwede din i-Pilipino. Magsalita lang yung Pilipino. Kasi racism sa Pilipino. Sandali lang. Pakinggan mo na natin siya. Ha? Sige. Mamaya na ang example. So, ang stereotypo daw, ito ay kung ano ka tingnan na society o ng inyong komunidad. Ngayon naman, pakibasa ang kahulugan. Isang pangkalahatang paniniwala tungkol sa isang grupo ng mga tao. Ang paglalahad na ito ay ipinakalagay na totoo tungkol sa bawat tao sa loob ng grupo. So, ang stereotype daw, or yung stereotyping, ito ay namamahulugan na kung ano yung tingin mo sa isang tao. Halimbawa, siya'y masyadong puti. Anong magiging ideya mo tungkol dito? Ano? Sige? Sige, American daw. So, kung nasa stereotyping tayo ng komunidad, lahat ng makikita mong puti ay Amerikano or American. Hindi siya racist. Yun yung stereotyping. Nilalahat mo lahat ng nakikita mong kalidad ng isang tao sa lahat. Intindihan? So halimbawa, ito sa pinakaunang larawan. Anong maaaring stereotype na makikita mo? Parang kanina pa sumasagot tong nasa harap. Sige, may nakikita ako nagsasalita. Tumayo, anong mong pangalan? Ngayon, ano yung maaaring stereotype mo sa larawang ito? Ito, yung may salamin. Next, so, makinig, diamond, grade 7 diamond, makinig, kumarap sa akin, ayusin ang upo. So, sabi ng inyong kaklase, sabi ni Eyon, sabi ni Eyon, yung nakasalamin daw ay isang nerd tingnan. So, lahat ba nung nakasalamin, nerd? Lahat ba nung nakasalamin matatalino? Ha? Sino kayo sabi dito, yung mga nakasalamin matatalino? Sige. So, silang dalawa. Yan ay halimbawa ng stereotyping. Na sa tingin ninyo, kapag nakasalamin ang isang tao, siya ay matalino agad. Or siya ay nerd. Ngunit, anong maling pagtingin dito? Anong maling pagtingin dito? Sige. Sumayo. Anong pangalan? John? Anong pangalan? Nathan. Sige. Anong maaaring pagkakamaling nakikita? Ganito. Gusto niyo sumagot? So, sabi kasi nila, nerd daw yung mga may masalamin. Pero, bakit kaya nagsasalamin ang isang tao? May problema sa? Sabi niya may problema daw sa mata. Tama ba? Yes!
or estereotipo. Ngayon naman, itong nakikita nyo sa mga lamang larawan, ano to? Sige. Ikaw, sir? Sige. Ano yung... Opinion niya yan. Opinion niya. Sige, ano pa? Bandita? Ano pa? Makinig muna. So, mga may tattoo daw, itong mga yung mga tao daw may tattoo ay masamang tao. Iyan ay halimbawa na estereotipo. Nilalahat na kapag daw may tattoo ay masama. Lahat ba ng may tattoo masama? Sino may sabi dito? Oo. May tattoo. May ideya kayo? Gusto niyong pakinggan natin? Makinig sa nagsasalita sa harap. So, sino may sabi dito na lahat ng may tattoo ay masama? Wala? Sige. Ang example daw dito, ang tao daw may tattoo ay masasama daw. Ang sabi doon sa stereotyping. Ngunit, bakit ba nagpapatato ang tao? Sige. Aesthetic? Ano? Tradition. Husay? Sige. Sir? Anong pangalan? Anong pangalan? Ano? Hindi ko marinig. Brandon? Sige. Ano yung ideya mo kung bakit nagpapatato ang mga tao? Bakit nagpapatato ang tao? Astig. Para astig. Sige, sinabi ka na ng kaklase mo. Gusto niyo pakinggan natin ang sinasabi niyo dyan? Makinig sa nagsasalita dito. Ano yung ideya mo? Maliban sa astig. Sige, sa susunod tatanungin kita ulit. Okay, dapat may sagot ka na. So, aesthetic, sige. Sige, mayroong mga ganyan. So, ganun yung stereotyping na nakikita natin sa komunidad. Tama ba? So, inaasyo. Sige. Sige, kayo naman yung magbigay ng halimbawa. Kayo, Gusto ko makinig muna. Gusto ko marinig ang halimbawa ni Limukon. Magbigay ng halimbawa ng stereotyping. Sikapin natin magsalita na siya. Sige. May translator pala tayo dito.
Ano? Harapin ang inyong kaklase. Ano yung halimbawa niya? Ano? Tama ba? Tama ba? Example ba yung stereotyping? Nilalahat niya ang lahat ng Chinese at lahat ng Western. Stereotyping ba yun? Sige. Ayun ay halimbawa ng stereotyping. Ano nga yung description ng stereotypo? Di ba paglalahat? Ito'y nilalahat mo ang pagpapalagay ng totoo daw ito sa bawat tao sa loob ng isang grupo. Sige, huling halimbawa. Ay, hindi. Mapipili ba? Ano ba yun? Ito si Waban. Makinig sa nagsasalita. Huling halimbawa, sino magbibigay? Ma'am! Sige. Pakikinig. Pilipino, gusto mo sumunod ng Pilipino? Lahat? Wala. Pilipino. Lahat ng estudyante yan ay hagi ng stereotyping. Yan ay yung balik na ba? Rinig mo na. So yung sabi ng kaklase ninyo, lahat daw ng kabilang sa uling section ay hindi matalino. So yan ay kabilang sa stereotyping or stereotypo. Nilahat niya na lahat ng bahagi ng grupo iyon ay hindi matalino. So, makinig na kay Teacher Irish dahil magkakaroon tayo na pasuri. Okay, 1, 2, 3, 4. Sige, dahil ngayon ay alam niyo na kung ano ang structure, mga elemento nito at hagis stereotypo. Sige, ngayon ay kuha kayo ng isang buong papel. One of sheet of paper. Sige, habang may oras na tayo. Dala natin ito. Sige, one whole, lagyan ng pangalan, section, at best sa kayo.
Okay, next 10. Dapat lahat ay may papel natin. 9, 8, 7, 6, 5, and 4, 3, 2, and 1. Sige, makinig sa panuto. Maupo na maayos. Okay, may iba ito. May topic tayo dito na walang mga dialogo. At nais ko, gumawa kayo ng mga dialogo. Lagyan ninyo or gumawa kayo ng dialogo na siyang aangkop sa mga eksena ito. Diba mayroong 6 na box? So pag hindi na kayo gumuhit ng box, ay gumawa lamang kayo ng ganito. For example, eksena 1. T1 at T2. So tao 1 means T1 means tao 1 at T2. Okay, lahat ng tao 1, okay, makinig. Ito ay tao 1, tao 1, tao 1, tao 1, and tao 1. Tao 1, person 1. Okay, okay. Pero klaro yun lang bang? Ang drawing, klaro lang. Sige, makinig again. Ganito ang panuto. Okay, sumulat sa iyong papel ay gumawa kayo na ganito. Eksena 1. For example, di ba, mayroong 6 na boxes. Okay, nakita ang 6 na boxes. Okay, eksena 1 ay ito. Eksena 2, eksena 3, 4, 5, and 6. Sa eksena 1 ay gumawa ng T1 at T2. Ang ibig sabihin ng T1 ay tao 1. Ito, tao 1. Tao 1, person 1. Tao 1 at tao 2. Kaya gumawa kayo ng dialogo na siyang angkop sa kwento ito, sa larawan ito. Sige. Sige, paalog muna daw ang suga para mas maklaro daw. Sige. Yes. Sige. Sige, question. Bago tayo magsimula. Okay. Kaya ano din mo masulat?